Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Katarman sa probinsya ng Camiguin. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Katarman. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga naa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, kapitumputsyam na kabanata, ang talata po ay 8. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Kay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. At sa pangalan ni Jesus, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Katarman sa probinsya ng Camiguin, ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Katarman nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Katarman. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis sa 35 kabanata. Ang talata po ay 16 hanggang 18. Umalis sila sa Bethel nang sila'y malapit na sa Efrata. Naramdaman ni Raquel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, "Huwag kang matakot, lalaki na naman ang isisilang mo." Nasa bingit na siya ng kamatayan at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Benoni. Ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpuan kung paanong humilab ang tiyan ni Raquel. Ano po? Sapagkat siya'y
manganganak na. Alam niyo po, isang napakahirap na sitwasyon ang panganganak. At para kay Raquel, hindi lang basta-basta panganganak yung kanyang kinaharap. Kung hindi, sila po nasa biyahe. Ano po? Nagbibiyahe pa sila, so hindi po madali. Kung kailan, ano po, hindi naging madali kasi mapakahirap na nga na sila'y nasa biyahe, pero nanganganak pa siya. Alam niyo po ang sinasabi sa atin ito? Yung katotohanan na kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon na nahihirapan ka na, nalalagay ka pa sa mas mahirap, mas mahigpit na sitwasyon. Mga kapatid, kung tayo po, alam ko po lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero sa kalooban ng Panginoon, kapag tayo po ay nagtiwala hindi sa ating sariling karunungan, naku, makikita natin kung paanong sasama ang Panginoon sa atin at tunay na hindi tayo mahihirapan. Kapag binalikan natin, kapag katinig na natin, umalis sila sa Betel. Tapos nung malapit na sila sa Ephrata, doon naramdaman ni Raquel. Alam niyo po, isa sa mga pagpapatunay, isa sa mga katotohanan ng mga karanasan ng mga katulad po kay Raquel, manganganak, ano po, isa sa mga sitwasyon na pinagdadaanan ng mga manganganak yung kahirapan. Di ba po yung sinasabi nila na ang isang paa ng isang babaeng nanganganak ay nasa hukay. Ano po? At hindi lang basta nasa hukay, natuluyan po na namatay si Raquel. Pero bago siya namatay, binigyan niya ng pangalan yung kanyang anak. Ang sabi niya, ang kanyang pangalan ay Benoni, na ang ibig sabihin, ang kahulugan ng salitang Benoni sa Hebreo, anak ng aking pagdadalamhati. Pero alam niyo po, maagap ang ating nunong Jacob. At sabi niya, hindi Benoni ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Benjamin, na ang ibig sabihin ay anak na pagpapalain. Napag-usapan po natin no isang araw yung patungkol dun sa kahulugan ng ating mga pangalan. Napakahalaga po ng ating mga pangalan ay nakaugnay sa kalooban ng Diyos para sa atin. Paano yun, Bernie? Hindi ko alam yung ibig sabihin, hindi ko alam yung kahulugan ng aking pangalan. Aba, simple lang po yan. Maaari kayong magtungo sa Panginoon at hingin kung anong pangalan yung kanyang ipinagkakaloob sa inyo, sapagkat katulad po ng nangyari dito kay Raquel, binigyan niya ng pangalan yung kanyang anak, pero ang ibig sabihin ng pangalan na kanyang ibinigay negatibo, anak ng aking pagdadalamhati. Kaya alam niyo po ang nunong Jacob pinalitan. Sabi niya, hindi pagdadalamhati ang anak na yan. Pagpapala, pagpapalain. At ito po yung marapat nating angkinin at tanggapin na sa ating mga buhay, ang Diyos ang tunay na magpapala. Ang Diyos ang tunay na angkin at tatanggapin natin galing sa Panginoon ang kanyang pagsama. Mga kapatid, kung kayo po ay dumadaan sa isang sitwasyon na napakahirap, napakabigat katulad ni Raquel, na tila bang isa sa inyong mga paay nakabingit sa kamatayan, ito po yung panahon na kailangan po kayong totohanang magtiwala
sa Panginoon. Meron pong lumapit sa akin kasi napansin niya na yung isa sa ating mga kapatid dumadaan sa isang napakabigat na sitwasyon. Ang sabi niya sa akin, Pastor, nahahabag po ako kay kapatid na ganito, sabi niya. Baka naman po pwede niyo siyang ipanalangin at tulungan. Sabi ko, ah, tinignan ko po yung kanyang sinasabing kapatid, ano po, na dumadaan sa isang na pagsubok. Sabi ko, alam mo ba na hindi yan ang unang pagkakataon na siya ay dumaan sa ganyang sitwasyon? Nung dati, nagtagumpay siya. Kaya't naniniwala ako magtatagumpay siya. Mararanasan niya ang pagsama ng ating Diyos na buhay at tunay na mangyayari ang pinakamainam sa Kanya. At alam niyo po, isang katotohanan, yun po yung nakita ko na naganap doon sa ating kapatid. Nagtagumpay ang Panginoon at sa pangalan ni Jesus, tunay na mapangyayari ang pinakamainam para sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Kaya gusto ko pong anyayahan ang bawat isa sa atin. Ating angkinin, ating tanggapin, ating sabihin sa ating Panginoon na ating tinatanggap ang kanyang pagpapala sa ating mga buhay. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pangunguna at pagsama sa inyong mga anak. Kami po'y nagpapakumbaba, umihingi ng tawad sa mga pagkakataon na hindi namin ganap na nababatid yung mga pangyayari sa aming mga buhay. Ipahintulot mo, Amang Diyos, na sa magitan ng iyong Espiritu at kapangyarihan, kami magkaroon ng ganap na kaunawaan upang lumakad sa iyong kabutihan. At sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin, Panginoong Jesus, ang malaya mong pagkilos sa aming mga buhay na sa magiging dahilan kung bakit kami ay lalakad sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan at sa iyong katotohanan, lalo na sa pangalan na iyong ipinagkaloob sa amin. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin, Panginoon, ang pagpapala na iyong kaloob, katulad ng iyong pangalan na ipinagkaloob kay Benjamin. Inaangkin namin ang katulad na pangalan ay para sa bawat isa sa amin. Kami ay anak na pagpapalain at sa pangalan ni Jesus, sa aming pagtanggap ng pagpapalang ito, Panginoon, aming itinatalaga ang aming mga buhay sa paglikod at pagganap ng iyong dakilang kalooban. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Katarman sa probinsya ng Camiguin, ang aming panalangin. Ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Katarman ay magkaisa, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran. Ama, ikaw po ang kumilos ng may kapangyarihan sa iyong katawan sa bayan ng Katarman at sa pangalan ni Jesus. Ang aming panalangin ng Santong Espiritu ang siyang mag-ugat at magtayo ng pundasyon ng altar ng aming Panginoong Hesus Kristo sa bayan ng Katarman. Amin pong inaangkin, dumadaloy ang inyong Espiritu at kapangyarihan. We declare the fire of revival sa bayan ng Katarman. Hayaan mo pong dumaloy ito sa buong Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito na hanapin ang katotohanan mo. Dasal din namin na ikaw ang magkaloob ng kaunlaran. Maging dahilan kung bakit dumalo ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Amang Diyos, na matupad namin yung tawag mo sa amin, to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga lingkod bayan, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear
of the Lord na maghahari sa aming gobyerno. At ang aming panalangin, walang kasinungalingan ng kaaway ang magtagumpay sa aming pinakamamahal na bayan. Dasal namin na malantad ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay na mapangyari ang iyong dakilang kalooban nang walang humahadlang sa pangalan ni Jesus. Dasal din namin ang pagsama mo sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang tunay matugunan ang pagbabahagi ng iyong salita sa buong sanlibutan. At you also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y sumaksi para sa iyong kabutihan, katwiran at kabanalan. As you also pray sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng pangangailangan ng mga ministeryong ito para magtagumpay sila sa pagganap ng dakilang kalooban mo. As we also pray sa aming mga bansa na tutunguhin, Panginoon. Lord, we pray for Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Hiling namin ang pagsama ng iyong Espiritu at kapangyarihan sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga pastor na aming makakanig. Idinideklara namin ang apoy ng revival. We even pray the same and declare sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Kumilos ka ng may kapangyarihan sa Japan, sa China, sa South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. We declare the fire of revival sa mga bayang ito. As we also declare peace over Israel as we claim you have answered our prayers in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.